Binigyang diin ni Pangulong Ninoy Aquino ang kahalagahan ng paghahanda ng pamahalaan laban sa nakamamatay na Ebola virus. Sinabi ito ng Pangulo bagamat hindi pa nakakapasok sa bansa ang naturang virus. Kasabay nito ang pagtitiyak na sapat ang hakbang at pondo ng gobyerno laban sa Ebola. Idinatalya din ng Pangulo ang paghahanda para sa mga uuwing peacekeepers at OFWs mula sa mga lugar na apektado ng Ebola virus. Si Rocky Ignacio ang ating tagapagbalita. Tiniyak ni Pangulo Aquino kahandaan ng Pilipinas sa pondo at mga eksperto mula sa Department of Health laban sa pagkalat ng Ebola virus sa bansa. At this time, I'm made to understand that the funds are sufficient. And in case they are not, I think I can draw on the contingency fund, and at the end of the day, siguro even the President's Social Fund to fund it if necessary. But let us all hope and pray that it will not be necessary. Sir, the absence of Secretary Ona, maapektuhan po ba yung kampanya ng DOH to fight the Ebola virus? No? The experts are still present. Yeah. To a large degree, except for Secretary Ona, all the rest of the team are present. So these are the experts, no, that our country has, that have been trained, et cetera, and they're the ones who are actually operationalizing all the concepts, all of the necessary activities, et cetera. Sa isinagawang press conference sa Villamor Air Base, binigyan din ng Pangulo na bagamat wala pa sa bansang nakamamatay na sakit, hindi rin dapat pabayaan ng 10 milyong Pilipino na naninirahan sa abroad. Ilan sa mga bansa ang apektado ng sakit, ang Guinea, Nigeria, Liberia, Sierra Leone, Senegal, Mali at Spain. Mayroon na rin pong naitalang mga kaso nito sa ilang mga bansa. At bilang bahagi ng pandaigdigang komunidad, anuman ang mangyari sa ibang bahagi ng mundo, maaaring maapektuhan din tayo. Tandaan po natin, meron tayong tinatayang 10 milyong kababayang naghahanap buhay at naninirahan sa iba't ibang mga bansa. Obligasyon po ng Estadong pangalagaan ng ating mga kababayan, nasa man silang panig ng daigdig. Kaya nga po, bilang ambag ng ating bansa, magkakaloob tayo ng halagang di bababa sa $1 milyong sa United Nations sa pagsisikap na maagapan ang pagkalat ng Ebola virus disease. Ipinakita din dito ang 2 protective gear sa mag-aalaga at sa mag-e-examine sa pasyenteng posibleng tamaan ng virus. 26 na milyong piso ang halaga ng mga ito na sapat na gamitin sa loob ng 3 buwan. Handa na rin anyang isolation rooms mula sa 20 public hospitals at 22 private hospitals para sa magiging pasyente. Paghahanda na rin ito sa nalalapit na pag-uwi ng Filipino peacekeepers mula sa Liberia sa susunod na linggo. Bagamat negatibo sa kasalukuyan ng mga ito sa Ebola virus, humingi ng pangunawang Pangulo sa mga pamilya ng mga sundalo dahil kailangan i-quarantine ang mga ito sa 2 isla sa loob ng 21 araw. Ang pagbabalik natin sa ating tropa mula sa Liberia ay bahagi lamang ng tukulin ng Estadong pangalagaan ang kapakanan ng mga nagmamalasakit sa bayan. Humihingi tayo ng pangunawa sa ating mga peacekeepers, lalo na sa kanilang pamilya. Sa loob ng 21 araw, na magkita kanina po, hindi muna sila makakauwi sa sariling tahanan. Pagbabakasunin muna natin sila sa isang isla kung saan maaari sila mag-relax at magpahinga. Bahagi ito na itinakdang proseso ng inyong gobyerno upang siguruhin hindi lalaganap ang Ebola virus sa bansa or makakapasok ang Ebola virus sa bansa. Linawin ko lang po, hindi ibig sabihin na dahil nanggaling sila sa lugar na laganap ang Ebola, taglay na rin nila ang virus. Kailangan lang po muna nating tiyaking ligtas na silang makihalubilo sa iba. Quarantine po ang tawag dito. Samantala, bukod sa peacekeepers, pinaghahandaan na rin ng Pilipinas sa pag-quarantine sa posibleng dami ng OFWs na babalik sa bansa mula sa Liberia sanhi pa rin ng Ebola virus. Imamonitor din anya ng pamahalaan ng mga turista na darating sa bansa na posibleng dumaan sa mga bansa na natukoy na apektado ng virus. Natin, hindi lang po yung mga camera, hindi lang po yung personnel, no, pero pati na rin yung mga dokumentong papakita sa atin tulad ng mga pasaporte, titingnan at sisiya sa atin kung gumawi kayo doon sa 3 bansa na banggit or na tumira kayo doon para nga masigurado na yung lahat na may tsansa, maski maliit, na baka na-expose, hindi maging potensyal na magdudulot ng problema sa ating bansa. At hindi pa tapos yung mga pag-aayos natin ng proseso. No? Pahigpitin pa natin ang pahigpitin yan para masigurado nga ho
na hindi tayo magkakaroon itong mga sakit na pag hindi naagapang kaagad, no, ay talagang malaki ang konsekwensya. Sa bandang huli, hinikayat ng Pangulo ang lahat na sundin ang mga impormasyong ipinalalabas ng pamahalaan para pigilan ang paglaganap ng Ebola virus. Partikular na dito ang huwag paghawak sa mga liquid mula sa katawan ng pasyente katulad ng dugo, ihi at dumi. Ang pagsunod niya sa tamang impormasyon ay tutulong para makaligtas ang marami sa banta ng nakamamatay na sakit. Para sa Telebisyon ng Bayan, Rocky Ignacio.